Habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon, dumarami ang bilang ng mga biktima ng paputok. At ang naitatala ngayong taon na nadali sa Piccolo, mas mataas na sa average na bilang ng Piccolo victims sa nakaraang 4 na taon. Live mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center, saksi si Chino Gaston. Chino? Ruth, paulit-ulit man ng pagpapaalala ng Department of Health laban sa masamang epekto ng paggamit ng paputok at araw-araw mang natin pinapakita sa media ang masamang epekto ng mga napuputukan dahil sa paggamit nila ng paputok, marami pa rin sa atin tila sa mga kababayan na tila hindi nakikinig. At dito pa lamang sa Jose Reyes Memorial Medical Center ay abot na sa 20 ang bilang ng mga firecracker-related injuries. Sa emergency room, dinatna naming balot ng benda ang 3 daliri ng 10 taong gulang na ito. Bigla raw kasing pumutok ang hawak niyang Piccolo habang sinisindihan pa lang. Pero di ba sinasabi na natin na bawal na nga gumamit ng Piccolo. Saan mo nakuha yung Piccolo? Binili po. Binili mo, nakakabili ka rin. Magkano bang Piccolo ngayon? 12 po. 12 pesos, isang box? Apo. Isa lamang ang batang ito sa 20 biktima ng paputok na isinugod dito sa ospital mula pa ng December 21. Ilang minuto lang bago mag-alas 6 ngayong gabi nang dalhin dito ang 11 taong gulang na lalaki. Dahil sa matagal nang ipinagbabawal na Piccolo, hindi lang second-degree burn ang tinamo niya. Nagkahiwa pa siya sa kanang kamay at hindi lang dito sa JRMMC. Ayaw po maputulan ng kamay. Sa Tarlac City, Piccolo rin ang dahilan kung bakit muntik maputulan ng kamay ang batang ito. Ang paputok na yan din ang salarin kung kaya namamaga ang mga daliri ng batang ito sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang Piccolo, nabili lang niya sa palengke. Matagal nang bawal pero pinakamarami pa rin nasasaktan ang Piccolo, mahigit 100 mula nitong December 21. Katunayan, kung walang Piccolo, 25 lang sana sa buong bansa ang biktima ng paputok sa pagdiriwang ngayong taon. At ang porsyento ng mga sugatan sa Piccolo ngayong taon, mahigit pa sa doble ng average ng nasugatan nito mula 2010 hanggang 2013. Sa East Avenue Medical Center naman, isinugod ng isang 5 taong gulang na bata na hindi naputukan kundi nakakain ng pulbura ng luces. Nabili ito ng kapatid niyang 7 taong gulang sa isang tindahan. Ito nakita, hindi alam na yun ni Lucis. Alam niya siguro, milk candy yun. Ginawa, kinain. Ang insidenteng ito, dagdag sa mga kaso ng firework ingestion na minomonitor din ng DOH. Bago nito, may 2 ng kasong naitala mula December 21. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 106 na po ang mga firework-related injuries sa bansa. Ruth, umaasa naman ng staff ng hospital na sa mga darating na oras ay lalong madadagdagan pa itong bilang ng firecracker-related injuries. Katunayan, noong 2013 daw ay umabot daw sa 121 ang kanilang mga pasyenteng ginamot dahil sa firecracker-related injuries. At ang kanilang buong staff ay naghahanda na at nakita na rin natin dito ang kanilang medical equipment sa kanilang paghahanda lalong-lalo na bukas, bisperas ng bagong taon. At live mula rito sa Manila, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.